Ito ay naglalaman ng isang sinaunang kwento patungkol sa isang kakaibang patimpalak ng isang hari sa mga piling bilanggo sa kulungan. Halina at ating alamin kung ano nga ba ito, para saan, at kung ano ang naging nakakagulat na resulta. Noong unang panahon, may isang hari sa isang lugar na nagmamay-ari ng isang malaki at mamahaling diamante. Ito ay pinamana pa sa kanya ng kanyang amang hari bago ito pumanaw. Ayon sa eksperto, ito ang pinakamahal na bato noong mga panahon na yon. Nais niya itong ilagay sa pinakamalaking museo ng kanyang nasasakupan dahil sabilin ito ng kanyang ama bago ito binawian ng buhay. Kaya gusto niya sana na maisakatuparan ang kahilingan na ito. Ang nag-iisa lamang na humahadlang sa kanya ay kung sapat na ba ang kakayahan ng museo na ito para bantayan ang yaman ng kanilang bayan sa mga magnanakaw sa kanilang lugar. Kaya nag-isip siya kung paano ito mapapatunayan. Ito ay para malaman na rin kung paano mag-isip, magplano at kumilos ang mga kawatan. Isang araw, sinabihan niya ang hepe ng bilangguan na magkakaroon siya ng isang patimpalak. Patimpalak sa lahat ng mga nakakulong na magnanakaw. Kung sino man ang makapagnakaw sa museo ng kanilang main attraction, ito ay bibigyan ng pabuyang pera at palalayain na ito sa kulungan. Ang nasabing bagay na kailangan nilang manakaw ay ang gintong kwintas ng inang reyna na pumanaw na. Tuwang-tuwa ang mga bilanggong kawatan dahil nabigyan sila ng pagkakataon na makalaya, lalong-lalo na si Elias. Isang napakabait na karpentero na napagbintangan lang na nagnakaw ito kaya ito nakulong. Sa lahat, siya lang ang walang karanasan sa pagnanakaw. Gayunpaman ay ibibigay pa rin daw nito ang lahat para sa kalayaan niya at para sa pabuya. Kinagabihan noong araw ding yun, binaba ang 10 kawatan sa harap ng museo. May ilang metro ang layo mula sa pintuan, kasama doon si Elias. Dali-daling pumunta ang karamihan sa likuran at ang iba naman ay sa gilid ng gusali at sa bubungan. Pasugod na si Elias sa pintuan sa may harapan nang bigla siyang hinila ni Castor, isang napakalupit na magnanakaw at isa sa mga kasamahan niya sa bilangguan. "Huwag dyan, dahil sa harapan yan, sigurado napakadami diyang nagbabantay at mga patibong," wika ni Castor. Sabay takbo nito papunta sa likod ng gusali. Pagpasok ni Castor sa likod ng gusali, nabigla ito sa tindi ng pagbabantay at seguridad ng lugar. May mga security alarms, motion detector, at higit sa lahat, may mga asong Doberman na kaya silang amuyin at hulihin. Hindi magiging posible ang binabalak niya dito. Kaya agad siyang umakyat sa puno at pumunta sa bubong. Maya-maya pa'y nahuli na ang 8 nilang kasamahan. Ang isa ay nahuli sa pasilyo, 2 naman ang nahuli ng Doberman, at karamihan ay dahil sa motion detector at security alarms ng gusali. Ilang sandali pa'y nahuli na rin si Castor dahil sa isang patibong. Nahulog siya mula sa bubungan at bumagsak sa harapan ng mga nagkukumpulang mga gwardya. Nung nalaman ni Elias na ang mga kasamahan niya ay nahuli na, naisip nito na napaka-imposible na ang paglaya niya dahil hindi tulad nila, siya ay hindi
hindi naman talaga isang magnanakaw at hindi eksperto pagdating dito. Kaya naman ay nainis siya ng galaiti at nagalit. Sa inis nito ay wala na siyang pakialam, mahuli man ito. Pumunta siya sa harapan ng museo. Sa galit nito sa mundo ay sinipa niya ng napakalakas ang pintuan. Pagbukas nito, laking gulat niya na wala man lang gwardya, bantay o patibong man lang sa harap ng gusali. Bumungad sa kanyang harapan ang isang napakagandang kwintas na gawa sa ginto. Nakuha niya ito ng walang kahirap-hirap. Siya nga naman, sino ba naman ang tunay na magnanakaw na mag-iisip na walang bantay sa harapan? Lahat sila ay sa gilid, sa likod o sa sulok pupunta dahil sa pinaniniwalaang iilan o walang nagbabantay at mga patibong. Dahil dito, sa wakas ay nakalaya na si Elias at may sapat na siyang halaga galing sa pabuya. Kaya niya nang mag-umpisa ng panibagong buhay sa labas. Natuwa din ang hari dahil nalaman na nila ang tamang pagbabantay sa museo. Mga kaasenso, sa buhay, kailangan mo maunawaan na kung ano ang matindi mong kinakatakutan, yung inaakala mong mahirap at pinaniniwala ang napaka-imposible, ay siya pala ang magbibigay sa iyo ng masarap at napakagandang resulta. Kailangan mo lang subukan at umpisahan. Hindi rin importante na kailangan alamin mo lahat para manalo, lalo na sa umpisa. Ang kailangan mo lang ay may bitbit kang tapang at paniniwala. Parang sa skydiving, na kapag tumalon ka galing sa isang eroplano, nakakatakot sa umpisa. Dumadagundong ang pintig ng iyong puso dahil sa napakabilis ng iyong pagbulusok pababa. Hanggang sa mabuksan mo ang iyong parachute, doon mo makikita ang napakagandang tanawin mula sa himpapawid. Napakaganda at magagalak ka sa lahat ng iyong makikita. Ang kinakatakutan mo pala ang siyang magbibigay sa iyo ng napakasarap na pakiramdam. Sana'y may natutunan kayo sa video natin ngayon. Muli, ito ang inyong kaasenso, Glenn Tenorio. Maraming salamat